Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang pagprotekta sa ating mga bato, kidney, sa pamamagitan ng mga simpleng gawi sa umaga. Sa bawat umaga na gumising tayo, binubuksan ang pinto upang salubungin ang sariwang hangin at simulan ang bagong araw. Ngunit marahil, kakaunti sa atin ang nakakaalam na ang unang ilang 10 minuto na iyon ay malaki ang epekto sa kalusugan ng ating dalawang bato. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 10 individual na lampas sa 5 taong gulang ang may senyales ng paghina ng kidney function nang hindi nalalaman. Dito sa Pilipinas, ayon sa mga istatistika ng National Kidney and Transplant Institute, halos 70% ng mga pasyente ay nadiskubre lamang ang sakit kapag mataas na ang kanilang creatinine level, na nangangahulugang ang kanilang mga bato ay nagtatrabaho ng husto sa loob ng maraming taon bago pa man ito mapansin. Maaring isipin ninyo na sa bawat gabi, ang ating katawan ay parang isang filter factory. Kapag tayo ay natutulog, ang ating mga bato ay tahimik na nagsasala ng dugo, nagtatanggal ng toxins, nagre-regulate ng electrolytes, at naghahanda ng isang malinis na kapaligiran upang sa susunod na umaga ay magsimulang muli ang katawan sa paggana. Kaya, ang umaga ay ang panahon kung kailan kailangan ng ating mga bato ng suporta, kailangan itong bigyan ng banayad na pagsisimula upang patuloy na magawa ang kanilang tungkulin. Ipinapakita rin ng mga medikal na pag-aaral na higit sa 80% ng mga waste products tulad ng creatinine ay mas maraming inilalabas sa umaga. Kung mali ang ating gawi sa umaga, mas magtatrabaho ng husto ang mga bato na humahantong sa matagal na pagkapagod, pagbabago-bago ng presyon ng dugo o bahagyang pamamaga na iniisip ng marami na normal lang sa pagtanda. Kapag pinag-uusapan ang sakit sa bato, iniisip ng marami na ito ay malubhang sakit at mahirap matukoy. Ngunit sa katunayan, ang karamihan ng mga sanhi ay nagmumula sa maliliit na bagay. Paulit-ulit na ginagawa araw-araw tulad ng maling pag-inom ng tubig, sobrang pag-ehersisyo, paglaktaw sa almusal, o sobrang pag-inom ng kape. Ang mga gawi na tila simple ay tahimik na nagpapataas ng creatinine, nagdudulot ng pinsala sa microvessels sa bato, at nagpapahina sa function ng pagsasala sa paglipas ng mga taon. Ang nakakatuwa ay kung babaguhin lamang ninyo ang ilang gawi sa umaga, mas makakabawi ang inyong mga bato. Sinabi ng mga espesyalistang doktor na ang mga matatanda na nagpapanatili ng tamang gawi sa umaga ay maaaring makababa sa panganib ng paghina ng bato ng higit sa 30% sa pagsisimula lamang ng isang basong maligamgam na tubig, ilang minuto ng banayad na pag-ehersisyo, o simpleng pagsubaybay sa presyon ng dugo bago mag-almusal, malaki na ang naitutulong natin upang mabawasan ang pasanin sa ating mga bato. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 10 gawi sa umaga na tila maliit ngunit may kakayahang protektahan ang kidney habang buhay. Ito ay madaling intindihin, madaling gawin, at angkop sa kalusugan ng matatanda. Lalo na, ang 10 gawi ay isang bagay na halos alam ng lahat, ngunit kakaunti ang gumagawa ng tama, habang ang papel nito sa mga bato ay napakahalaga. Halina't panoorin ang bawat bahagi upang maunawaan kung bakit ang umaga ang golden hour upang mabawasan ang creatinine, mabawi ang mga bato, at mapanatili ang kalinawan ng isip at kalusugan araw-araw. Bahagi 1. Tamang pag-inom ng tubig sa umaga. Pagkatapos ng mahabang gabi, mula 6 hanggang 8 oras na walang iniinom na tubig, ang katawan ay nasa estado ng bahagyang dehydration na hindi namamalayan ng marami. Sa panahong ito, mas malapot ang dugo at mas nagtatrabaho ang mga bato upang tuluyang mailabas ang natitirang waste products pagkatapos ng buong gabing pagsasala ng dugo. Kaya, ang unang gagawin ninyo paggising ay maaaring magpasya kung ang inyong mga bato ay magtatrabaho ng magaan o mapapagod sa buong araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng Institute of Medicine ng Amerika
na kung 2% lamang ang dehydration ng katawan, malaki na ang pagbaba ng kidney function. Para sa mga matatanda, mas mahalaga ito dahil ang natural na pakiramdam ng pagkauhaw ay nababawasan na nagiging sanhi upang makalimutan ang pag-inom ng tubig sa umaga. Kapag kaunti ang iniinom na tubig, ang creatinine at metabolic waste ay mas matagal na nananatili sa dugo na nagiging sanhi upang mas magtrabaho ng husto ang mga bato. Kaya paano ang tamang pag-inom ng tubig? Kailangan lang ninyong magsimula sa isang basong maligamgam na tubig na may 250 hanggang 500 ml. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa banayad na pagluwag ng mga daluyan ng dugo, mas mahusay na sirkulasyon at paggising ng digestive system. Huwag uminom ng malamig na tubig dahil ang malamig na tubig ay nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo. Kailangan ng mga bato na mas mag-adjust at ang katawan ay madaling makaramdam ng lamig sa tiyan sa umaga. Kung nais ninyong dagdagan ang lasa, maaari ninyong lagyan ng ilang manipis na hiwa ng kalamansi. Ang kalamansi ay may citric acid. Ayon sa pag-aaral ng Harvard University, nakakatulong ang sangkap na ito upang maiwasan ang crystallization ng kidney stones, lalo na ang calcium stones. Gayunpaman, ang pag-inom ng sobrang daming tubig ng sabay-sabay ay hindi maganda para sa mga matatanda na may sakit sa puso o sakit sa bato. Ang mabilis na pagpasok ng tubig ay nagiging sanhi upang mas mag-pump ng husto ang puso at patuloy na mag-filter ang mga bato. Madaling humahantong sa pamamaga ng mga kamay at paa o electrolyte imbalance. Ang pinakamahusay na paraan ay ang dahan-dahang pag-inom, hatiin sa maliliit na sipsip upang ang katawan ay dahan-dahang makasipsip at mas magtrabaho ng komportable ang mga bato. Isang maliit na tip na maaari ninyong subaybayan sa bahay ay ang pagmasdan ang kulay ng ihi. Kung ang ihi ay maputlang dilaw, nangangahulugang sapat ang tubig na iniinom ng katawan. Kung madilaw na madilaw, kailangan pang dagdagan. Kung ang ihi ay malinaw na malinaw, nangangahulugang sobra ang nainom ninyong tubig sa maikling panahon. Bukod sa tubig, ang ilang natural na pagkain ay mahusay din na pinagmumulan ng tubig tulad ng pipino, suha, pakwan, o isang basong diluted na vegetable smoothie. Ang mga pagkain na ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapawi ng uhaw, kundi nagdadala rin ng bitamina at antioxidants na nakakatulong sa pagbaba ng bahagyang pamamaga sa katawan na sumusuporta sa mas epektibong paggana ng mga bato. Ang pangangalaga sa bato ay hindi komplikado. Kailangan lang ninyo sa bawat umaga na maglaan ng 1 minuto upang itaas ang basong maligamgam na tubig. Isipin itong parang isang purong regalo para sa katawan pagkatapos ng buong gabing tahimik na pagtatrabaho. Ito ang pinakasimpleng gawi, ngunit ito ang may pinakamahabang pakinabang para sa kidney function. Ngayon, ibabahagi ko ang ikalawang gawi. Isang gawi na maraming matatanda ang maling ginagawa nang hindi nalalaman. Ngunit sa pag-adjust lang ng kaunti, malaki ang mababawas sa pasanin ng mga bato sa bawat umaga. Bahagi 2. Banayad na pag-ehersisyo sa umaga upang bawasan ang pressure sa bato. Maraming matatanda ang nag-iisip na kung mas malakas ang pag-ehersisyo, mas maraming pawis ang lumalabas, mas malusog ang katawan. Ngunit para sa mga lampas 12 taong gulang, lalo na sa mga may mataas na creatinine level o nabigyan na ng babala ng doktor tungkol sa kidney function, ang kaisipang ito ay hindi tama. Sa katunayan, ang umaga ay ang panahon kung kailan ang katawan ay naglilipat pa mula sa estado ng pamamahinga patungo sa aktibidad. Ang puso ay hindi pa regular ang tibok, ang mga kalamnan ay hindi pa maliksi, at ang mga bato ay hindi pa handa upang pasanin ang malaking bigat. Kapag nag-eehersisyo kayo ng husto paggising pa lamang, mas mabilis na nasisira ang mga kalamnan. Ang prosesong ito ay di sinasadyang lumilikha ng mas maraming creatinine kaysa normal, at ang creatinine ay isang waste product na tanging ang mga bato lamang ang makakawala. Kaya, ang sobrang lakas na pag-eehersisyo sa umaga ay hindi lamang masama, kundi pinipilit din ang mga bato na mas mag-filter.
na nagiging sanhi ng hindi kinakailangang pasanin. Naitala ng mga pag-aaral ng American Kidney Fund na ang high-intensity exercise sa umaga ay pansamantalang nagpapataas ng creatinine level sa dugo ng mga matatanda, lalo na sa mga may existing health conditions. Bukod pa rito, ang matinding pag-ehersisyo kapag hindi pa nakakabawi ng tubig ang katawan ay nagiging sanhi upang mas malapot ang dugo. Kapag malapot ang dugo, mas mahirap din ang pagsasala ng mga bato. Maraming matatanda ang iniisip na maganda ang pagpapawis ng marami, ngunit ang pagkawala ng tubig nang hindi binabawi ay nagiging sanhi upang ang mga bato ay makaranas ng malaking pressure. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng pagkahilo at pagkapagod pagkatapos mag-ehersisyo sa umaga kahit na dati ay kaya pa nila ang exercise na iyon. Kaya paano ang tamang pag-ehersisyo para sa mga bato? Ang banayad, maliksi na ehersisyo ang pinakaangkop na pagpipilian. Maaari kayong maglakad-lakad ng dahan-dahan sa paligid ng bakuran o sa loob ng bahay sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Maaari ding isama ang ilang stretching exercises, pag-ikot ng pulso at bukong-bukong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kung gusto ninyo ang Tai Chi, ito ay isang napakagandang pagpipilian dahil ang mabagal na galaw ay nakakatulong sa pagre-regulate ng paghinga, pagbaba ng stress, at pagpapatatag ng presyon ng dugo. Ang banayad na pag-eehersisyo sa umaga ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapainit ng katawan, kundi nagpapadala rin ng positibong signal sa circulatory system. Mas regular na nadadala ang dugo sa mga bato, nagdadala ng oxygen at nutrients na nakakatulong sa mas mahusay na paggaling ng mga bato pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtatrabaho. Higit pa rito, ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang banayad na pag-ehersisyo sa umaga ay nakakatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity, pagbaba ng systolic blood pressure, at pagbaba ng tahimik na pamamaga. Lahat ng mga salik na ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato. Kung gusto pa rin ninyo ang matinding ehersisyo tulad ng mabilis na pagbibisikleta, paglangoy o pagbubuhat ng timbang, maaari ninyo pa ring ipagpatuloy. Ilipat lamang ang oras sa hapon kapag sapat na ang tubig at enerhiya ng katawan. Sa panahong iyon, mas stable na ang paggana ng mga bato. Hindi ito napipilitan tulad sa umaga. Ang pag-ehersisyo ay mabuti, ngunit mas mahalaga ang tamang pag-ehersisyo. Kung sa umaga ay dahan-dahan lang, mas banayad lang, malaki ang pasasalamat ng mga bato sa inyo. Ngayon, ibabahagi ko ang ikatlong gawi. Isang gawi na maraming tao ang binabalewala, ngunit may kakayahang suportahan ang mga bato at immune system ng mas malakas kaysa sa inaakala ninyo. Bahagi 3. Salubungin ang maagang sikat ng araw upang taasan ang natural na vitamin D at suportahan ang malusog na bato. Sa modernong buhay, maraming tao ang nagsisimula sa umaga sa pamamagitan ng pagbubukas ng telepono, pag-upo sa ilalim ng ilaw, o pag-inom ng tasa ng kape sa isang saradong silid. Ito ay di sinasadyang nagiging sanhi upang makaligtaan natin ang isang napakahalagang regalo na ibinibigay ng kalikasan. Iyon ay ang maagang sikat ng araw. Para sa mga matatanda, ang sikat ng araw sa umaga ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng buto, kundi may mahalaga ring papel sa pagprotekta sa mga bato at pagpapatatag ng presyon ng dugo. Ipinakita ng mga siyentipiko na ang ating katawan ay makakalikha lamang ng vitamin D kapag tayo ay nalantad sa sikat ng araw. Ang vitamin D ay may papel sa pagre-regulate ng calcium at phosphorus, dalawang mineral na direktang nauugnay sa kidney function. Kapag mahina ang mga bato, bumababa ang kakayahang mag-activate ng vitamin D na nagiging sanhi upang humina ang mga buto, humina ang immune system, at madaling tumaas ang presyon ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nakakaranas ng pananakit ng buto, pagkahilo, at mataas na creatinine nang hindi nalalaman ang sanhi. Ang maagang sikat ng araw mula 7 a.m. hanggang bago mag 9 a.m. ang pinakamaganda. Sa panahong ito,
mababa pa ang mapaminsalang ultraviolet rays, banayad ang sikat ng araw, at ligtas na nakakasipsip ng vitamin D ang katawan. Kailangan lamang ng 10 hanggang 20 minuto na nakatayo sa harap ng bakuran o paglakad-lakad ng ilang beses sa paligid upang ma-activate ang proseso ng synthesis ng vitamin D. Hindi kailangan na buong katawan ang nakababad. Kailangan lang na tumama ang sikat ng araw sa inyong mukha, kamay o paa. Ipinapakita ng isang pag-aaral ng University of Toronto na ang mga matatanda na may sapat na vitamin D ay may halos 30% na mas mababang panganib ng kidney failure kumpara sa mga may matagal ng kakulangan sa vitamin D. Ipinapakita nito na mas mahalaga ang banayad na pagbibilad sa araw sa umaga kaysa sa inaakala ng marami. Bukod pa rito, ang sikat ng araw ay nakakatulong din sa katawan na maglabas ng serotonin, isang neurotransmitter na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging masigla, nagbabawas ng pagkabalisa, at nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog sa gabi. Kapag mas malalim ang pagtulog, mas nagkakaroon ng oras ang mga bato upang makabawi. Para sa mga matatanda na may sakit sa balat o umiinom ng gamot na nagpapalabas ng balat, maaari ninyong bawasan ang tagal ng pagbibilad sa araw o sumalubong ng sikat ng araw ng didirekta sa pamamagitan ng sikat ng araw sa beranda na may bubong. Huwag magbilad sa araw ng huli na dahil sa panahong ito, malakas ang ultraviolet rays na madaling magdulot ng pinsala sa balat. Kung umuulan o kung kayo ay nakatira sa lugar nakakaunti ang sikat ng araw, maaari ninyong buksan ang bintana upang makapasok ang natural na sikat ng araw sa bahay. Ang sikat ng araw, kahit didirekta, ay nakakatulong pa rin sa katawan na mas mahusay na ayusin ang circadian rhythm kumpara sa artipisyal na ilaw. Ang isang umaga na may sikat ng araw ay hindi lamang nakakatulong sa mas maayos na paggana ng mga bato, kundi nagpapabuti rin ng mood, nagbabawas ng stress, at nagpapatatag ng presyon ng dugo. Lahat ng mga salik na ito ay mahalaga upang maiwasan ang kidney failure sa mga matatanda. Ngayon, ibabahagi ko ang ika-4 na gawi. Isang gawi na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaaring maging sanhi upang biglang tumaas ang presyon ng dugo at mas pasanin ng mga bato ang mabigat na pasanin araw-araw. Bahagi 4. Limitahan ang kape sa umaga upang maiwasan ang pagdagdag ng pasanin sa bato. Para sa maraming matatanda, ang isang tasa ng mainit na kape sa umaga ay naging isang pamilyar na gawi. Ang banayad na amoy ng kape ay nakakatulong sa pagiging alerto, lumilikha ng pakiramdam ng isang panibagong araw na puno ng sigla. Gayunpaman, para sa mga matatanda na may mataas na creatinine levels, diabetes, high blood pressure, o nabigyan na ng babala ng doktor tungkol sa kidney function, ang kape ay isang inumin na kailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, isang stimulant na nakakatulong sa pagiging alerto, ngunit isa ring malakas na diuretic. Kapag pumasok ang caffeine sa katawan, pinapabilis ng mga bato ang paglabas ng ihi na nagiging sanhi upang mas mawalan kayo ng tubig nang hindi namamalayan. Kapag kulang sa tubig ang katawan, mas malapot ang dugo at mas nagtatrabaho ng husto ang mga bato upang mag-filter. Para sa mga kabataan, maaaring hindi ito gaanong nakakabahala, ngunit para sa mga matatanda, ang dehydration sa umaga ay maaaring maging sanhi ng pagbabago-bago ng presyon ng dugo at pagtaas ng creatinine. Ipinapakita ng maraming pag-aaral, kabilang ang ulat ng American Heart Association, na ang caffeine ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo nang biglaan sa loob ng 30 minuto pagkatapos uminom. Ito ay lalong delikado kung umiinom kayo ng kape nang walang laman ang tiyan. Sa panahong iyon, mabilis na nasisipsip ang caffeine, malakas na nagpapasigla sa cardiovascular system na nagiging sanhi upang bumilis ang tibok ng puso at tumaas ang presyon ng dugo. Kailangan ng mga bato na patuloy na ayusin ang electrolytes upang mapanatili ang homeostasis na humahantong sa pagkapagod at pananakit sa likod. Ang kape ay nagpapasigla din sa paglabas ng stomach acid
na nagiging sanhi upang madali kayong makaranas ng pananakit ng tiyan o heartburn sa umaga. Kapag ang digestive system ay labis na stimulated, ang mga bato at atay ay napipilitan ding mas magtrabaho. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong tuluyang itigil ang kape. Ang problema ay nasa paraan ng paggamit. Kung gusto pa rin ninyo ang lasa ng kape, maghintay muna pagkatapos uminom ng maligamgam na tubig at kumain ng kaunting almusal bago uminom. Sa panahong iyon, mas stable na ang energy level ng katawan, mas banayad ang epekto ng caffeine, at hindi napipilitan ang mga bato. Dapat din ninyong limitahan ang dami ng kape sa bawat araw sa isang maliit na tasa at pumili ng diluted na uri. Iwasan ang matapang na kape, instant coffee, na may maraming asukal o condensed milk. Dahil ang mga uri na ito ay nagpapataas ng trabaho ng cardiovascular system at mga bato. Sa halip, maaari ninyong subukan ang ilang herbal teas sa umaga tulad ng chamomile tea, ginger tea, o peppermint tea. Ang mga teas na ito ay nakakatulong sa banayad na pagiging alerto habang mayroon ding anti-inflammatory properties, nakakapagparelax ng nerves at napakaangkop para sa mga matatanda. Hindi masama ang kape, ngunit ang maling pag-inom nito ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa bato sa paglipas ng panahon. Sa pag-adjust lamang ng kaunti sa inyong gawi sa umaga, mas mapoprotektahan ang inyong mga bato. Ngayon, ibabahagi ko ang ikalimang gawi. Ito ay isang gawi na direktang nauugnay sa almusal, na halos lahat ay nagkakamali, na nagiging sanhi, upang ang mga bato ay labis na magtrabaho simula pa lamang sa araw. Bahagi 5. Iwasan ang almusal na mataas sa protein upang bawasan ang pasanin sa bato. Sa isip ng maraming matatanda, ang isang almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog, karne, longganisa o condensed milk ay itinuturing na isang mahusay na paraan upang makakuha ng enerhiya para sa katawan. Gayunpaman, para sa kalusugan ng bato, lalo na para sa mga matatanda na nagkaroon na ng mataas na creatinine levels, ang gawi na ito ay nagtatago ng mas maraming tahimik na panganib kaysa sa inaakala ninyo. Kapag kumakain tayo ng maraming protina, maging hayop o halaman, susunugin ito ng katawan upang maging amino acids upang pakainin ang mga selula. Ito ang kapaki-pakinabang na bahagi. Ngunit kasabay nito, ang proseso ng pagkasunog ay lumilikha din ng mga metabolic waste products tulad ng urea, uric acid, at lalo na ang creatinine. At ang creatinine ay isang substance na tanging ang mga bato lamang ang makakawala. Kung mas maraming protina ang kinakain, mas malaki ang dami ng waste products na nalilikha. Kailangan ng mga bato na mas magtrabaho upang mapanatiling malinis at stable ang dugo. Para sa mga wala pang 40 taong gulang, malakas pa ang mga bato kaya nitong tugunan ang tumataas na pangangailangan sa pagsasala kapag kumakain ng maraming protina. Ngunit mula sa edad na 50 pataas, unti-unting humihina ang kidney function sa paglipas ng panahon. Kung sa bawat umaga ay magsisimula kayo sa isang almusal na may maraming karne, itlog o condensed milk, mapipilitan ang mga bato na magtrabaho ng labis simula pa lamang sa araw. Ang sobrang pagod na ito na paulit-ulit na nangyayari sa loob ng maraming taon ay nagpapabilis sa paghina ng filter function. Unti-unting tumataas ang creatinine nang walang malinaw na sintomas ang katawan. Ipinakita ng maraming medikal na pag-aaral na ang sobrang dami ng protina sa almusal ay nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng kidney stones at nagpapabilis ng acidification ng dugo. Kapag ang dugo ay naging acidic, kailangan ng katawan na kumuha ng calcium mula sa buto upang i-neutralize ang acid. Hindi lamang ito nagpapahina ng buto, kundi nagiging sanhi rin upang mas magtrabaho ang mga bato upang balansehin ang homeostasis. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nakakaranas ng pananakit ng likod, pagkapagod, at mataas na creatinine nang hindi nalalaman ang sanhi. Sa halip na almusal na may maraming protina, dapat kayong pumili ng banayad na pagkain, sapat sa nutrients, na makakatulong sa mga bato na magsimula ng bagong araw ng komportable. Halimbawa, isang nilagang kamote, isang basong diluted na oatmeal,
isang slice ng whole wheat bread na kinakain kasama ang kaunting tofu o isang kutsarang low-sugar yogurt ay sapat na enerhiya para sa umaga. Ang mga pagkain na ito ay madaling tunawin, hindi lumilikha ng maraming waste products at nakakatulong sa stable na blood sugar, kaya mas nakakapagpahinga ang mga bato. Maaari din kayong magdagdag ng sariwang prutas tulad ng mansanas, peras, papaya o kaunting berdeng gulay. Ang mga pagkain na ito ay naglalaman ng maraming fiber at bitamina na nakakatulong sa pagbaba ng bahagyang pamamaga sa katawan na sumusuporta sa parehong digestive at excretory system. Ang mahalaga na gusto kong bigyang diin ay hindi ninyo kailangang iwasan ng buo ang protina. Mahalaga pa rin ang protina upang mapanatili ang kalamnan at resistensya, ngunit kainin ito ng katamtaman at pumili ng tamang oras. Dapat na ipamahagi ang protina sa buong araw sa halip na isiksik ng sobra sa almusal. Makakatulong ito sa mga bato na dahan-dahang magproseso nang hindi napipilitan sa isang oras. Ang isang simpleng almusal ay hindi nangangahulugang kaunting pagkain kundi matalinong pagkain. Kumain upang pakainin ang katawan nang hindi sinisira ang mga bato. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit lumilikha ito ng malaking pagkakaiba sa paglalakbay upang protektahan ang kalusugan ng matatanda. Ngayon, ibabahagi ko ang ika-6 na gawi. Ito ang sikreto sa pagkakaroon ng almusal na masarap at kidney-friendly at nakakatulong din sa pagpapatatag ng presyon ng dugo at blood sugar sa buong umaga. Bahagi 6, kidney-friendly na almusal para sa pang-araw-araw na nutrisyon. Ngayon na nauunawaan na ninyo kung bakit hindi dapat simulan ang araw sa isang almusal na masyadong maraming protina, tatalakayin natin kung paano bumuo ng isang banayad na almusal na sumusuporta sa bato sa pinakamainam na paraan. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang kidney-friendly na almusal ay nangangahulugang labis na paglimita sa pagkain. Ngunit sa katunayan, kailangan lang ninyong pumili ng tamang uri ng pagkain. Malaki ang mababawas sa pasanin ng mga bato at sapat pa rin ang enerhiya ng katawan para sa buong umaga. Ang isang almusal na mabuti para sa bato ay may 3 pangunahing pamantayan. Una, mababa sa asin. Pangalawa, mababa sa saturated fat. At pangatlo, limitado sa phosphorus, isang mineral na karaniwang matatagpuan sa mga processed foods. Kapag kumakain ng maalat, mas maraming tubig ang itinatago ng katawan. Nagiging sanhi ito upang tumaas ang presyon ng dugo at napipilitan ang mga bato na mas magtrabaho upang ayusin ang electrolytes. Sa kabaliktaran, ang isang almusal na mababa sa asin ay nakakatulong sa stable na presyon ng dugo, binabawasan ang panganib ng pamamaga ng mga kamay at paa, at nakakatulong sa mas maayos na pagsasala ng dugo ng mga bato. Isang magandang halimbawa ng malusog na almusal ay isang basong diluted na oatmeal na niluto gamit ang unsweetened plant-based milk. Ang oatmeal ay naglalaman ng soluble fiber na nakakatulong sa stable na blood sugar, nagpapababa ng kolesterol, at nagpapababa ng bahagyang pamamaga sa katawan. Ang lahat ng ito ay mga salik na nakakatulong sa mas epektibong paggana ng mga bato. Kapag sinamahan ng plant-based milk, mayroon kayong banayad na pinagmumulan ng plant-based protein na hindi lumilikha ng maraming waste products at nagpapanatili pa rin ng stable na enerhiya. Bukod pa rito, ang isang slice ng whole wheat bread na kinakain kasama ang mashed avocado at ilang hiwa ng pipino ay napakagandang pagpipilian din. Ang avocado ay naglalaman ng unsaturated fats na nakakatulong sa pagprotekta sa puso at cardiovascular system, habang ang pipino ay nakakatulong sa natural na pagdagdag ng tubig. Gustong-gusto ng dalawang bato ang ganitong uri ng pagkain dahil madali itong tunawin at hindi naglalagay ng pressure sa blood filtration system. Maaaring mag-alala ang ilang matatanda na mahilig uminom ng smoothies sa umaga, ngunit maaari silang maging panatag kung alam nila kung paano ayusin. Ang mga banayad na smoothies mula sa saging, mansanas, cantaloupe o strawberries na hinaluan ng rice milk o oat milk ay napakabuti. Nagbibigay sila ng bitamina, natural na potassium, fiber at antioxidants
Ngunit kung kailangan ninyong limitahan ang potassium ayon sa payo ng doktor, maaari kayong lumipat sa mga prutas tulad ng mansanas, peras o blueberries. Makakatulong ito sa mas ligtas na mga bato habang nagpapanatili pa rin ng malusog na gawi sa pagkain. Isa pang mahalagang bagay ay dapat ninyong limitahan ang mga processed breakfast foods tulad ng sausage, cold cuts, processed cheese o instant noodles. Bagamat maginhawa, naglalaman ang mga ito ng maraming asin at nakatagong phosphorus. Ang mga substance na ito ay nagiging sanhi upang ang mga bato ay labis na magtrabaho, madaling humahantong sa pagtaas ng presyon ng dugo at pinsala sa microvessels sa bato. Ang kondisyong ito, kung matagal, ay magiging sanhi upang tumaas ang creatinine levels at bumaba ang kidney function nang walang malinaw na senyales. Ang kidney-friendly na almusal ay hindi nangangahulugang nakakainip. Sa kabaligtaran, maaari ninyong baguhin ang mga ito araw-araw. Isang araw oatmeal, isang araw whole wheat bread, isang araw nilagang kamote o isang basong banayad na smoothie. Ang bawat pagkain ay nakakatulong sa mga bato na makapagpahinga, magkaroon ng malusog na digestive system at maging masigla ang isip. Ang pinakamahalaga ay pakinggan ninyo ang inyong katawan. Kung pagkatapos kumain ay nakakaramdam kayo ng magaang tiyan, alerto, walang kabag, at hindi masyadong nauuhaw, iyon ang angkop na almusal. Ngayon, ibabahagi ko ang ikapitong gawi. Ito ay isang gawi na maraming tao ang di sinasadyang ginagawa, lalo na ang mga gustong mag-ehersisyo o magpataas ng stamina. Ngunit, kung hindi nauunawaan ng mabuti, maaari itong magpataas ng creatinine levels nang mabilis nang hindi ninyo nalalaman. Bahagi 7. Iwasan ang creatine supplements upang hindi labis na magtrabaho ang bato. Sa nakalipas na ilang taon, lumaganap ang trend ng pag-ehersisyo upang mapanatili ang hugis at mapataas ang stamina sa mga nasa mid-age at matatanda. Ito ay isang napakagandang senyales dahil ang pag-ehersisyo ay nakakatulong sa katawan na maging maliksi, nagpapabuti ng mood at sumusuporta sa puso at cardiovascular system. Gayunpaman, kasama ng trend na ito ang gawi ng paggamit ng iba't ibang uri ng supplements, lalo na ang creatine. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang creatine ay simpleng isang nakakatulong na substance para sa pagpapataas ng kalamnan na hindi nakakapinsala. Ngunit sa katotohanan, para sa mga may problema sa bato, ang creatine ay maaaring maging isang malaking pasanin. Ang creatine ay isang compound na natural na matatagpuan sa ating katawan, pangunahing nakaimbak sa mga kalamnan. Kapag pumasok sa katawan, ang creatine ay nagiging creatinine, isang waste product na tanging ang mga bato lamang ang makakasala at mailalabas. Ang malusog na kabataan ay maaring gumamit ng creatine nang walang problema dahil maganda pa ang paggana ng kanilang mga bato. Ngunit para sa mga lampas 60 taong gulang, natural na bumaba ang filter function sa paglipas ng mga taon. Kapag nagdaragdag ng creatine mula sa labas, tumataas ang dami ng creatinine na nagiging sanhi upang mas magtrabaho ng husto ang mga bato upang mailabas ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng American Society of Nephrology na ang matagal na paggamit ng creatine ay maaaring maging sanhi ng maling resulta ng blood creatinine tests. Dahil dito, mahirap para sa doktor na tumpak na masuri ang kidney health ng pasyente. Maraming tao ang nag-iisip na ang tumataas na bilang ay dahil sa pag-eehersisyo, samantalang sa katotohanan, ang mga bato ay nagsimula ng humina nang hindi natutuklasan ng maaga. Ito ay isang napakahalagang bagay na dapat tandaan sa mga matatanda o sa mga may underlying conditions tulad ng diabetes, high blood pressure o chronic kidney disease. Hindi lamang iyan, maraming creatine products sa merkado ang pinagsama rin sa high-dose protein, preservatives o flavorings. Ang mga sangkap na ito ay nagiging sanhi upang mas magproseso ang mga bato, lalo na kung ginagamit sa loob ng mahabang panahon. Ang mga bato na nagtatrabaho na sa buong gabi upang magsala ng dugo ay kailangan pang magtanggap ng malaking dami ng waste products na kailangan ilabas sa umaga
o pagkatapos mag-ehersisyo na humahantong sa sobrang pagod. Kung gusto ninyong palakasin ang mga kalamnan, marami pa rin tayong mas ligtas na pagpipilian. Ang mga natural na pinagmumulan ng pagkain tulad ng isda, itlog, beans, lentils, chia seeds, oatmeal, o iba't ibang uri ng nuts ay nagbibigay ng malusog na protina nang hindi biglang nagpapataas ng creatinine. Kapag sinamahan ng banayad na ehersisyo tulad ng mabilis na paglalakad, stretching, breathing exercises, at isang angkop na regimen ng pagtulog at pahinga, ang katawan ay mananatiling malusog at maliksi nang hindi kailangan ng creatine. Isang bagay na kailangang tandaan ay ang mga bato ay parang isang makina na nagtatrabaho sa buong buhay. Kung mas matanda, mas madali itong masira. Kaya, ang lahat ng inilalagay natin sa katawan ay dapat isaalang-alang upang hindi labis na magtrabaho ang mga bato. Kapag napangalagaan ang malusog na bato, mas magiging malinaw ang isip, mas stable ang presyon ng dugo, at natural na tataas din ang stamina. Ngayon, ibabahagi ko ang ikawalong gawi. Ito ay isang gawi na tila simple, ngunit nangangailangan ng pag-iingat dahil nauugnay ito sa pagpili ng mga supplements. Kung tama ang paggamit, sila ay mga kaalyado, ngunit kung mali ang paggamit, maaari silang magpahina sa bato ng mas mabilis. Bahagi 8. Tamang pagdagdag ng kidney support supplements upang maiwasan ang hindi sinadyang pinsala. Kapag tumataas ang edad, nagsisimula ang ating katawan na magpakita ng mga senyales ng paghina. Humihina ang mga buto, mas madaling mapagod ang puso, pabago-bago ang presyon ng dugo, at lalo na, ang dalawang bato ay hindi na kayang magsala ng malakas tulad ng dati. Kaya, maraming tao ang lumalapit sa supplements na may pag-asa na mabilis at ligtas na maibalik ang kalusugan. Gayunpaman, sa malawak na merkado na may napakaraming produkto na nag-aangking miracle cure, ang pagpili ng maling supplement ay maaaring maging sanhi ng mas matinding pinsala sa bato. Ang ilang supplements ay talagang kapakipakinabang kung ginagamit sa tamang oras at tamang dosis. Halimbawa, ang omega-3 sa fish oil ay napatunayan ng maraming pag-aaral na nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga, pagpapatatag ng presyon ng dugo, at pagprotekta sa puso at cardiovascular system. Kapag mas malusog ang puso, mas stable din ang proseso ng pagbomba ng dugo sa mga bato, na nakakatulong sa mas magaan na paggana ng mga bato. Bukod pa rito, ang coenzyme Q10 ay isang antioxidant na nakakatulong sa pagpapabuti ng enerhiya ng mga selula. Naitala ng ilang maliliit na pag-aaral na ang coenzyme Q10 ay maaaring makatulong sa pagbaba ng creatinine levels sa mga taong may chronic kidney disease. Bukod sa mga industrial products, maraming natural na halaman tulad ng dandelion root, stinging nettle, o astragalus ay itinuturing din na may banayad na diuretic effect, sumusuporta sa proseso ng paglabas ng dumi, at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga bato. Ito ay mga halamang gamot na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na gamot, ngunit kailangan pa ring gamitin ng maingat dahil magkakaiba ang katawan ng bawat tao. Ang pinakamahalaga na gusto kong bigyang diin ay hindi kayo dapat mag-isa sa paggamit ng kidney supplements nang hindi pa nasusuri ang kidney function at walang gabay mula sa doktor. Ang mga matatanda ay karaniwang may maraming underlying conditions tulad ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, o umiinom ng gamot araw-araw. Kung mali ang paggamit ng supplement, maaari itong magdulot ng mapanganib na interaksyon sa mga gamot, magpataas ng potassium levels, magpataas ng phosphorus sa dugo, o maging sanhi upang mas mag-filter ang mga bato. Ang ilang produkto na may tatak na kidney support, liver detox, o detox sa merkado ay naglalaman ng maraming sangkap na kailangan ng mga bato na mas ilabas tulad ng potassium, phosphorus, high-dose vitamin C, o preservatives. Para sa mga matatanda, ang mga substance na ito ay hindi na suporta kundi nagiging pasanin para sa filtration system. Kung ginagamit sa loob ng mahabang panahon, maaaring humina ang mga bato nang mas mabilis nang hindi ninyo nalalaman. Kaya,
Bago magdagdag ng anumang produkto, dapat kayong magpa-kidney function test, sukatin ang glomerular filtration rate, at humingi ng payo sa doktor. Kapag mayroon ng tiyak na gabay, malalaman ninyo kung aling uri ang angkop, aling uri ang kailangang iwasan, at kung paano ang tamang dosis upang maging ligtas at epektibo. Isang bagay na palagi kong pinapaalala sa inyo ay ang supplements ay mga pantulong lamang. Hindi ito ganap na makakapagpalit sa isang malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng tamang pagkain, sapat na tulog at banayad na ehersisyo. Kapag ang pundasyon ng kalusugan ay nabuo mula sa loob, ang iba pa ay gumaganang pantulong lamang. Ngayon, ibabahagi ko ang ikasiyam na gawi. Ito ay isang gawi na tila maliit, ngunit may kakayahang iligtas ang mga bato ng tahimik. Sa loob lamang ng ilang minuto sa umaga, maaari ninyong maaga pang matuklasan ang maraming mapanganib na problema bago pa man lubhang masira ang mga bato. Bahagi siyam, pagsubaybay sa presyon ng dugo at blood sugar sa umaga upang maagang protektahan ang bato. Sa bawat umaga na gumising tayo, ang katawan ay kagagaling lamang sa mahabang gabi ng pagre-regulate ng tibok ng puso, pagsasala ng dugo, pagbalanse ng tubig at electrolytes. Ito rin ang panahon na pinakamalinaw na nagpapakita ng kalagayan ng panloob na kalusugan, lalo na ang kalusugan ng bato. Isang maliit ngunit napakahalagang gawin na marami sa atin ang nakakalimutan ay ang pagsukat ng presyon ng dugo at blood sugar sa umaga kapag gutom. Kung ginagawa ng regular, ang gawin na ito ay makakatulong sa maagang pagtuklas ng malubhang problema na maiiwasan ang tahimik na pinsala sa bato sa loob ng maraming taon. Mayroong dalawang tahimik na salarin na nakakapinsala sa mga bato na palaging binibigyang diin ng komunidad ng medisina. Una ay ang mataas na presyon ng dugo at pangalawa ay ang matagal na mataas na blood sugar. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagiging sanhi upang ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato kung saan nagaganap ang proseso ng pagsasala ng dugo ay lumuwag at unti-unting masira. Sa simula ay walang sintomas, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga daluyan ng dugo na iyon ay humihina, madaling tumigas, at nagpapababa ng kakayahan ng mga bato sa pagsasala. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nakakaranas ng pamamaga ng paa, madalas na pag-ihi sa gabi, o matagal na pagkapagod nang hindi alam ang sanhi. Para naman sa mga may diabetes, ang mataas na blood sugar ay parang isang banayad na acid na nagkakayod sa dingding ng mga daluyan ng dugo. Kapag nasira ang mga daluyan ng dugo, ang mga bato ay patuloy na nagtatrabaho upang ayusin ang tubig at electrolytes. Sa paglipas ng panahon, naaapektuhan ang mga filtering units sa mga bato na humahantong sa chronic kidney failure na madalas ay natutuklasan lamang kapag huli na. Ipinapakita ng pag-aaral ng University of Michigan na higit sa 50% ng mga kaso ng end-stage renal failure ay nagmumula sa hindi kontroladong diabetes o high blood pressure. Bakit dapat sukatin ang presyon ng dugo at blood sugar sa umaga? Dahil sa panahong iyon, hindi pa apektado ang katawan ng pagkain, ehersisyo o stress. Ang dalawang numerong ito kapag gutom ay tumpak na nagpapakita ng estado ng metabolismo at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Kung susukatin ninyo sa gabi o pagkatapos kumain, maaaring mali ang resulta na madaling maging sanhi upang maging kampante o mag-alala ng hindi kinakailangan. Napakasimple din ng paraan ng pagsukat. Para sa electronic blood pressure monitor, kailangan lang ninyong umupo ng tahimik sa loob ng 5 minuto, ilagay ang braso na kapantay ng puso, at sukatin ng 2 beses upang kunin ang average na resulta. Ang ideal na blood pressure level ay mas mababa sa 120,080. Kung nakikita ninyo na tumataas ang numero sa loob ng maraming magkakasunod na araw kahit walang sintomas, dapat pa ring magpa-check up sa doktor ng maaga. Tungkol sa blood sugar, sa personal blood sugar monitor, kailangan lang ninyo ng isang patak ng dugo mula sa dulo ng daliri. Ang blood sugar kapag gutom ay dapat mas mababa sa 100, kung mas mataas sa 120
sa loob ng maraming araw, maaaring ito ay senyales ng blood sugar disorder o pre-diabetes. Ang maagang pagtuklas sa yugtong ito ay makakatulong sa inyo na ayusin ang diet at ehersisyo upang maiwasan ang komplikasyon sa bato. Isa pang kapakipakinabang na tip ay dapat ninyong isulat ang mga resulta araw-araw sa isang maliit na notebook. Makakatulong ito sa inyo na makita ang trend ng pagbabago ng katawan at makakatulong sa doktor na mas tumpak na masuri sa mga susunod na check-up. Sa loob lamang ng ilang minuto sa umaga, naprotektahan na ninyo ang mga bato mula sa mga tahimik na panganib na hindi pinapansin ng marami. Ngayon, ibabahagi ko ang ikasampung gawi. Ito ay isang gawi na tila pinakasimple, ngunit may pinakamalaking epekto sa kakayahan ng mga bato na makabawi. Maraming tao ang binabalewala ito sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman na ito mismo ang nagpapataas ng creatinine ng unti-unti sa paglipas ng edad. Bahagi 10. Sapat na tulog bawat gabi upang ang bato ay makapagpahinga at makabawi. Minsan, napakalaki ng ating pag-aalaga sa pagkain, sa pag-inom ng tubig, sa mga aktibidad, sa umaga, ngunit nakakalimutan natin ang pinakamahalagang salik na nakakatulong sa mga bato na mas magaan ang pagtatrabaho, iyon ay ang pagtulog sa gabi. Ang sapat at malalim na pagtulog ay hindi lamang nakakapagpapasigla ng isip, kundi ito rin ang pinaka-epektibong paraan upang ang mga bato ay makabawi pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Kapag nakatulog kayo, ang katawan ay pumapasok sa estado ng malalim na pamamahinga. Ito ang panahon kung kailan pinaka-epektibo ang paggana ng mga bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng Johns Hopkins University na habang tayo ay natutulog, pinapabilis ng mga filtering units sa mga bato ang kanilang paggana upang tanggalin ang toxins, ayusin ang electrolytes, at panatilihing stable ang panloob na kapaligiran ng katawan. Kung hindi kayo nakatulog ng maayos sa gabi, ang mga bato ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang tapusin ang proseso ng pagsasala ng dugo at ang resulta ay unti-unting tataas ang creatinine levels. Ang matagal na pagpupuyat o pagtulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi ay nagiging sanhi upang malito ang circadian rhythm. Kapag nalito ang katawan, madaling magbago-bago ang presyon ng dugo, humihina ang immune system, at kailangan ng mga bato na mas magtrabaho kaysa normal. Ipinapakita ng isang pag-aaral ng Hapon na ang mga taong natutulog ng mas mababa sa 6 na oras ay may hanggang 30% na mas mataas na panganib ng paghina ng kidney function kumpara sa mga natutulog ng sapat na 7 hanggang 9 na oras bawat gabi. Ito ay lalong totoo sa mga matatanda kapag ang katawan ay hindi na kayang makabawi ng mabilis tulad noong bata pa. Naiintindihan ko na maraming matatanda ang nahihirapan sa pagtulog. Mayroong nagpupumilit na makatulog, mayroong madalas magising sa gabi, mayroong natutulog ng kaunti lamang at nagigising ng maaga. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil maaari nating pagbutihin ang pagtulog sa napakabanayad na paraan nang hindi gumagamit ng gamot. Una sa lahat, dapat ninyong panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at paggising araw-araw. Kapag nasanay ang katawan sa isang stable na circadian rhythm, mas natural na darating ang pagtulog. Iwasan ang paggamit ng telepono, panonood ng TV, o pagkain ng huli bago matulog. Ang malakas na ilaw at mabibigat na pagkain ay nagiging sanhi upang ang nervous system ay patuloy na magtrabaho na nagpapahirap sa inyo na makatulog ng malalim. Sa halip, maari kayong magbasa ng libro, makinig sa isang banayad na musika, o umupo ng tahimik at magpabilis ng katawan. Ang mabagal at malalim na paghinga sa loob ng ilang minuto ay nakakatulong din sa pagbawas ng pagkabalisa at mas madali sa pagtulog. Dapat panatilihing tahimik, bahagyang madilim, at medyo malamig ang kwarto upang ang katawan ay makagawa ng melatonin, isang natural na hormone na nakakatulong sa malalim at mahimbing na pagtulog. Bukod pa rito, sa gabi, dapat ninyong iwasan ang maalat na pagkain. Huwag kumain ng sobrang busog at limitahan ang mga pagkaing mataas sa protina.
Kung masyadong mabigat ang hapunan, mas magtatrabaho ang mga bato upang iproseso ang waste products na nagpapahirap sa katawan na makapagpahinga ng lubos. Ang isang tasa ng chamomile tea, lotus heart tea, o diluted ginger tea bago matulog ay nakakatulong din sa pagpaparelax ng katawan. Ang sapat na tulog ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga bato araw-araw. Ang isang kumpletong pagtulog ay nakakatulong sa mga bato na mas mahusay na magsala ng dugo, nakakatulong sa stable na presyon ng dugo, at nakakatulong sa buong katawan na makabawi. Lalo na para sa mga matatanda, ang pagtulog sa gabi ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng memorya, pagbawas ng stress, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Ngayon, titingnan natin muli ang 10 gawi sa umaga na tinalakay natin. Ang mga gawi na ito ay tila maliit, ngunit may kakayahang protektahan ang mga bato sa buong buhay. Tayo'y magtungo sa bahagi ng pagbubuod upang maunawaan kung paano ito ilalapat araw-araw. Pagbubuod. Isang gabay sa pangangalaga ng bato sa umaga. Mga kaibigan, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay sa 10 gawi sa umaga. Bawat gawi, sa kabila ng pagiging ordinaryo, ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga bato habang buhay. Kung titingnan natin, makikita ninyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi mahirap. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot, at lalong hindi ito nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Ang pinakamahalaga ay ang tamang pag-unawa at ang regular na pagpapanatili nito araw-araw. Ang umaga ay ang golden hour. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang katawan ay nasa estado na kailangang ibalik sa balanse. Ang mga bato ay kailangang tapusin ang proseso ng pagsasala ng dugo, pagtatanggal ng toxins, at paghahanda para sa mga aktibidad sa araw. Kung sa mahalagang panahong iyon ay gagawa tayo ng tamang pagpipilian, ang mga bato ay magiging mas magaan, malusog, at matibay. Ngunit kung mali ang pagpipilian, mapipilitan ang mga bato simula pa lamang sa araw na nagiging sanhi upang mas mabilis na humina ang filter function sa paglipas ng edad. Makikita ninyo na ang bawat gawi ay naglalayo ng isang karaniwang layunin. Iyon ay ang tulungan ang mga bato na mabawasan ang pasanin, mapabuti ang sirkulasyon, bawasan ang tahimik na pamamaga, at panatilihing balanse ang katawan. Mula sa pag-inom ng maligamgam na tubig paggising pa lamang hanggang sa banayad na ehersisyo upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Mula sa pagsalubong sa maagang sikat ng araw upang makakuha ng natural na vitamin D hanggang sa paglilimita ng kape upang maiwasan ang dehydration at pagtaas ng presyon ng dugo. At pagkatapos ay ang pagpili ng simpleng almusal, pagbibigay prioridad sa mga pagkaing mabuti para sa bato, pag-iwas sa labis na paggamit ng creatine, pag-iingat sa supplements, at sa wakas, ang pagsubaybay sa dalawang pinakamahalagang numero sa umaga, ang presyon ng dugo at blood sugar. Lahat ay bumubuo ng isang malakas na proteksyon para sa bato. At higit sa lahat, ang pagtulog sa gabi ay gumaganang parang susi upang ang mga bato ay magkaroon ng oras na makabawi pagkatapos ng tuloy-tuloy na siklo ng pagtatrabaho. Isipin ninyo ang mga bato na parang isang tahimik na kasama. Sa loob ng maraming taon, pasan ng mga bato ang napakaraming mahihirap na gawain mula sa pagsasala ng waste products, pagre-regulate ng presyo ng dugo, hanggang sa pagpapanatili ng balanse ng tubig at electrolytes. Ang isang mahimbing na pagtulog ay ang paraan ninyo upang magpasalamat sa inyong mga bato pagkatapos ng mahabang araw. Kapag regular ninyong inilapat ang mga ito, makikita ninyo ang mga positibong pagbabago hindi lamang sa mga bato, kundi sa pangkalahatang kalusugan din. Mas magaang ang pakiramdam ng katawan, mas stable ang presyon ng dugo, mas kaunti ang pagbabago-bago ng blood sugar, mas malalim ang pagtulog, mas alerto ang isip, at lalo na, ang creatinine level ay maaring unti-unting bumaba sa ligtas na antas. Mga mahal na kaibigan, hindi kailanman huli ang lahat upang simulan ang pangangalaga sa mga bato. Kahit na kayo ay 60, 70, o 80 taong gulang na, sa paglalaan lamang ng 10 minuto bawat umaga
upang isagawa ang isa o dalawa sa mga gawi na ito, malaki na ang pagkakataon ng mga bato na makabawi. Ang mahalaga ay ang pagtitiyaga at ang pagmamahal sa sariling katawan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga nakakaranas ng problema sa high blood pressure, diabetes, o sakit sa bato. At kung napakinggan ninyo hanggang dito, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng numero 1 sa comment section bilang pangako na ia-apply ko ang kahit isang gawi sa umaga upang protektahan ang aking mga bato. Nais kong bawat umaga na gumising kayo ay isang bagong araw na puno ng enerhiya, payapa ang isip at malusog ang katawan mula sa loob palabas. Ang ating dalawang bato, bagamat tahimik, ay napakahalaga. Karapat-dapat silang makatanggap ng atensyon araw-araw. Lagi akong kasama ninyo sa landas ng malusog at makabuluhang pamumuhay. Hanggang sa muli sa mga susunod na video sa aking channel.